Hello, hello, hello. Welcome back to our channel. I'm Chika. So today I'm gonna answer all your questions about online lending app. Sa lahat po yung mga nag-PM, nag-message, nag-comment sa mga videos about online lending app, pasensya na kayo guys kung hindi ko lahat nasasagot. Medyo it takes time lang talaga para sagutin lahat. So before we get into those questions, please like, share, and subscribe to this channel. And don't forget to hit the notification bell para every time na bagong upload tayo, you'll get to see first. Okay, so first question natin guys is coming from Love Villa Flores Pereira. Nag-message siya sa ating Facebook page. Sabi niya, "Hi sir, good evening. Sorry to disturb. This is Melody from Davao City. Subscribing po ako sa YouTube channel nyo regarding po sa lending apps. Nang mapanood ko po ang video nyo, medyo nabawasan po konti yung kaba, worries, hindi pagtulog, hindi pagkain. Actually po, meron po akong 6 apps na hindi ko pa nababayaran in full. Kasi gawa ng nawalan ako ng trabaho last month. But before, maganda naman po ang record ko sa kanila. So, mga 3 weeks na mahigit na hindi pa full, pero nakapaghulog ako ng 1K per apps. Gawa ng tinatakot nga nila ako. Yun po, alam ko naman po ang obligasyon ko. Nakikiusap naman ako sa kanila kasi nag-a-apply po kasi ako ngayon ng trabaho. Ano po ba ang advice niyo sa akin, sir? Salamat. Okay, kay Love Villa Flores, thank you so much for messaging me through our Facebook page. Ang advice ko sa'yo, sabi mo 6 apps ang meron ka and hindi mo pa nababayaran lahat. Mahirap talaga, 'di ba, i-settle na sabay-sabay. So I think ang pinaka-best advice ko sa iyo is to settle one by one. You can do partial, 500, 1,000, or kausapin mo yung lending app na yon. Sabihin mo sa kanila na ito lang yung kaya mo. If they can waive the interest, please do so. Ask them to waive. Principal na lang yung bayaran mo. Okay? You can try that. And yung pangalawang may advice ko sa'yo, okay, do not renew na sa mga OLA kasi mahirap, diba? Napakalaki ng interest nila. Please, wag na. Mababaon ka lang sa utang. So, yung second question natin is coming from Avidal Malyari. Sabi niya, "Hi po kuya, baka pwede po makahingi ng tulong sa inyo. Isa po ako sa biktima ng OLA. Depressed na po ako talaga. May na-text po sa akin ng OLA sa Gmail ko po. Kanina lang po. Totoo po ba kaya ito?" So, ito yung parang message na na-receive niyo or email. Parang subpoena or something. Ayun, sana po matulungan niyo po ako. Salamat po. So, para kay, Evidal, thank you so much for, thank you so much for taking the time to message me. Well, regarding this kind of demand letter or subpoena, hindi naman dapat pinapadala sa Gmail or sa email or text yung mga ganitong letter, diba? Demand letter. Kasi these are formal letters coming from lending or legit lending companies. Okay, obviously, itong natanggap mo is a fake. Okay, hindi yun totoo. All you have to do is just to, kontakin na lang yung lending app na yon. If hindi mo kayang bayaran in full yung inutang mo, you may request for payment arrangement. Or kung pwedeng i-waive na lang din yung interest, tas bayaran mo na lang yung principal. Same advice, wag na kayong humiram sa mga online lending app. Kasi talagang napakalaking magpatong ng interest ng mga yan. Okay, this one is coming from Binibining Marikit. "Hi sir, regarding po ito sa Fast Cash, itatanong ko lang po sana kung capable ba sila na mag-file ng small claim case. Kasi 31 days past due na po ako, then nagka-emergency kami ng sunod-sunod. Ngayon natawag sila kaso hindi ko naman masagot kasi sira ang phone ko dahil natapunan po ng coffee, pero sinasabi ko naman yun sa kanila na ganun ang nangyari. So regarding dun sa small claims mo, alam mo, hindi na bago yung mga ganitong reason or
alibay ng mga online lending app. Ginagamit nila itong small claims case na to para takutin ang mga borrowers. Nakakaloka, di ba? Hindi lang naman ikaw ang nakaranas ng ganyan. Pero hindi yan totoo. Hindi nila kayang mag-file ng small claim case kasi nga, kung ang utang mo lang naman is 3K, 6K, di ba? Lugi sila kung magpa-file sila ng small claims kasi 'di ba may mga charges 'yan, may mga kaakibat na mga babayarin pag nag-file ka ng ganyang case. Hindi nila magagawa yan, Day. So, ang gawin mo lang, tama yung ginagawa mo, kinokontak sila, nagre-response ka naman sa mga email and text nila, hindi ba? So, tama yung ginagawa mo. So, update mo lang sila na wala ka pang pambayad, ganyan-ganyan. Or, if you can pay partially, do it para unti-unti siyang masettle. Like, do it like 500 or 1,000 kasi yun lang naman talaga ang kaya mo. Hindi ka nila pwedeng pwersahin or pilitin kung yun talaga ang kaya mo. And again, wag ka nang mag-renew, wag ka nang gumamit ng online lending app. Okay, this one is coming from Mitch Gasville Angeles. Medyo mahaba-haba to. Hello po sir, isa po ako sa mga super stressed tungkol sa OLA na yan. Bale, 3 OLA po yon. Pero yung isa, nabayaran ko na. Tsaka 500 lang yata na ibigay ko sa interest. Pero wala tigil kakasingil sa akin. Yung dalawa naman po, mag-due nitong 10. Pero hindi ko po mabayaran kasi wala pa talaga akong ipon ngayon. Ayoko na kasing umutang ulit sa ibang OLA dahil gusto ko na lumabas sa utang na yan. Pero sa March katapusan, pa ako magkakapera talaga. Pwede kaya yun, sir? Hindi kaya sila pupunta dito, sir? Sana po mabasa nyo po. Nanonood ako palagi ng mga videos nyo. Pampawas takot, pero gusto kita makausap, sir. Yung isa po, kahapon lang nag-due pero grabe na sila maningil. Gusto ko sana hayaan muna hanggat makapag-ipon ako ng pambayad sa kanila sa susunod na buwan. Sana po ma-open nyo to. Alam mo, Mitch Gasville, binabayaran mo naman yung utang mo, 'di ba? Hindi mo naman siya tinatakasan. So maganda yung ginagawa mong unti-unting pagbayad, partial, ganyan-ganyan. Ibig sabihin, nag-a-update yung account mo sa kanila. Pagpatuloy mo lang 'yan para at least unti-unti na siyang masettle lahat ng online lending apps mo. So regarding sa interest, feeling ko wag mo nang bayaran yung interest kasi 'di ba, kung tinatakot ka lang nila, makakaranas ka ng mga harassment sa kanila. Nako dahil, wag mo nang bayaran yung interest. I-ano mo na yan, i-uninstall, i-delete mo na yung apps, okay? Nababasa ko tong mga message nyo guys, medyo late lang talaga akong mag-reply. Pero nagre-reply ako. Minsan ginagawan ko in other way, like doing a video, para lahat ng mga questions nyo masagot ko na. So sobrang dami nyo kasi guys, hindi ko kayo maisa-isang replyan. I'm so sorry about that. Kaya ginagawan ko na lang ng video. Sana maintindihan nyo din. Thank you so much, Mitch, ha. At sana wag ka nang humiram, wag ka nang umutang sa mga online lending apps, ha. Mag-ipon ka na lang, start investing and start saving na lang. Ang ganda ng pakiramdam pag alam mong wala kang iniisip na bayaran, alam mo yon, yung walang nangungulit sa'yo. Sana maging to sa'yo, maging lesson din sa'yo, Mitch Gasville, na pagbutihin, na mag-save and invest for your future. Huwag lang tayong mag-rely sa mga online lending apps kasi nakakatakot. First, yung privacy natin, nako-compromise. Second, binabaon tayo sa utang, di ba? Alam ko, kaya mo yan. Kasi ako nakaya ko eh. Nakaya ko. Eto, this is coming from Syra Dinyo. Hello po sir, napapanood ko po yung mga videos nyo about sa mga lending na nanakot pag hindi po nakakabayad. Hingi po sana ako ng advice kasi po wala po ako mapagsabihan sa pamilya ko po. Parang gulong-gulo na yung isip ko. Hi Syra, thank you so much for messaging me. I really appreciate. Alam mo, sobrang nakaka-stress talaga ang mga online lending app. Hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Pati ako, kaya nga ako nag-open ng channel kasi gusto kong matulungan kayo. Gusto kong matulungan yung mga ibang borrowers, yung mga ibang tao na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Sabi mo hindi mo masabi, wala kang mapagsabihan. I'm so sorry ha. Pero I think kailangan mo ding sabihin yan sa pamilya mo. Kasi sila yung unang mapagkakatiwalaan mo. Or kung meron ka man isang tao lang
kahit yung nanay mo na pagsasabihan mo yan, gawin mo kasi mahirap pag kinikim-kim natin yung problema. Though oo, nandun na yun, nahihiya tayo kasi utang yan, 'di ba? Pero alam mo, kung wala kang mapagsabihan, mahirap. Parang nag-iisa ka. Wala kang kakampi. Regarding sa mga pananakot nila, alam mo, ignore mo na lang yan. Huwag mo na lang isipin yung mga harassment or pananakot ng mga online lending app. Kasi alam ko hindi naman nila magagawa yan eh. Panakot lang nila talaga yan para ma-force kang magbayad sa kanila. Pero kung alam mong hindi na maganda yung may mga death threat ng kasama, please file a complaint na sa NPC or NBI. This one is coming from Mariel and Oberio. Ask ko lang po, 2 ola po yung loan ko. Yung una po sa peso loan, nag-loan po ako ng 8.5 pero 6,095 lang po pinadala nila sa akin. Tapos babayaran ko po yung 9.6. Grabe, ang laki na nga ng bawas tapos malaki pa ang balik. Nabayaran ko na po 9.6 pero po yung dagdag pa na interest na 3K, gusto pa nila ako singilin. Wala na po ako trabaho. Nangutang lang din po ako para mabayaran sila. Hey Mariel, alam mo, good payer ka naman pala. So bakit singilin ka pa ng interest? Di ko maintindihan kasi 'di ba? Sobrang laki ng patong-patong na binibigay ng mga ola na 'yan. At saka sa kapalit na harassment na dinadanas natin. Dapat wag nang bayaran yung interest. Ako, wag mo nang bayaran yung 3K dai. I-delete mo na yung app. Sabihin mo sa kanila kapag bayad na ako. At saka wala na akong utang sa inyo. Sabihin mo sa kanila 'yan, i-text mo. Tapos just forget about Ola. I-delete mo na yung fast cash, tay. Basta kausapin mo sila, be honest, wala kang trabaho, hindi mo na kayang bayaran, yun lang yung kaya mong bayaran. So, wag na nilang ipilit na ibayad yung interest kasi wala ka na. Isipin mo yung mga priority mo din. 'Di ba? Hindi lang online lending app ang priority mo, okay? So totally forget about online lending app. Bayaran mo na yung principal, wag nang interest, hayaan mo na sila. Then delete mo na lahat, okay? Okay, this one is coming from Krishna Kiambao. Hello po, nakita ko po mga videos nyo sa YouTube. Maraming salamat po. Nitong mga nakarang araw po, grabe na yung nararamdaman ko dahil sa mga loans ko sa Ola. Nagkapatong-patong na po. Hirap ko pong bayaran tapos ang taas na po ng interest. Ang laki tulong po sa akin ng mga videos ninyo. Well, thank you, Krishna. I really appreciate at nanonood ka sa mga videos natin. So, ito yung message na na-receive mo. It's like a, pananakot. Mga text messages. Alam mo, those text messages na na-receive mo ay pananakot lang. Hindi yan, walang katotohanan yan na gagawin nila. Baka nga sila yung ma-NBI o ma-investigahan dahil sa sobrang laki ng interest nila at sa mga harassment, pananakot na ginagawa nila, 'di ba? So wag kang maniwala diyan, Chris, na relax. Ipagpatuloy mo lang yung buhay mo. Kung ano man yung mga priority mo sa buhay mo, ipagpatuloy mo lang 'yan. So wag kang magpapadala sa takot. And one tip then, please save and invest moving forward. This one is coming from Gladys Betonyo, Mapilisan Esteban. Sir, ano po ba dapat gawin? Naghaharas po kasi pondo peso at start loan, di ko na alam gagawin ko. Gladys, kung hinaharas ka na, tinatakot ka na may mga death threat ng kasama, please file a complaint and report sa NBI tsaka sa National Privacy Commission. Ililink ko sa description kung paano mag-file ng complaint sa National Privacy Commission, ha? Kasi, 'di ba, kung tinatakot ka, takutin mo din. Okay, kung may ma-receive kang text message sa kanila, takutin mo din sila. Sabihin mo, nag-file na po ako ng complaint against sa inyo, kaya humanda kayo, ganun na lang. Takutin mo din. Huwag kang magpapadala sa mga takot nila kasi panakot lang nila yan para ma-force kayo to pay the loan, which is hindi dapat ganon. Meron tayong tinatawag na batas. Yung tamang proseso ng paniningil, okay? We have fair debt collection practices sa Pilipinas na tinatawag. And this one is coming from, sabi niya, Hi sir, good afternoon. Need ko po advice nyo para sa pinsan ko. Halos di na kasi siya makakain at makatulog. Halos di na rin makakausap ng maayos ngayon lang kasi siya
nagsabi sa akin ng problema niya kasi iyak ng iyak regarding po sa online loan Pilipinas. Mga 1 year na po yung loan niya pero nagbabayad siya ng prolongation na 900 monthly kasi yun lang po muna kaya niya kasi ganito nga pong pandemic. Tapos nag-text na daw po si OLP sa kanya na if-field visit siya sa lugar nila at ipapablatter. Sana po mabigyan nyo ko ng advice para naman po gumaan pakiramdam niya. Halos din kasi niya hinahawakan phone niya na trauma sa pananakot po. Your advice is a big help po. Thank you po in advance. Napakabuti mong pinsan kasi 'di ba, nakikinig ka, hindi mo hinusgahan yung pinsan mo about sa sitwasyon niya ngayon. Alam mo, maganda nakakausap mo siya. And I really appreciate a person like you na hindi ginajudge yung mga taong mahal nila. So, alam mo, nafe-feel ko yung pinsan mo kasi ganun din ang naranasan ko before. It's like 2 years ago, depressed ako. Sobrang ayoko nang lumabas ng bahay. Pinento ko na yun sa mga previous video ko, di ba? Halos ganyan na ganyan din. Hindi ako makakain, hindi ko mapagsabi yung problema ko sa iba. Ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo sa pinsan mo, yung mga payo, mahalaga yan para sa kanya, para mabawasan yung worriness at saka yung yung takot talaga. May ganyang online lending app din ako before. Prolongation lang talaga ginagawa ko. Parang ganyan din, 900 pesos per month. Pero hindi naman nila ako kinukulit about sa ganyan, isettle or i-force. Alam mo, ang gawin niya, batuhin niya ng mga ganyang eksena na nagbabayad naman siya, na binabayaran naman niya yung pagkakautang niya, hindi naman niya tatakbuhan. Kung tinatakot nila yung pinsan mo, alam mo, takutin niyo din. Takutin nyo din yung mga online lending app na yan. Batuhin nyo ng mga rights, yung mga batas. Batuhin nyo yung mga yan. Magtitigil yan. Sila nga yung matatakot eh. Kasi baka nga, di ba, i-report sila. Takutin nyo na i-report nyo sila. Mag-file kayo ng complaint sa NBI, sa National Privacy Commission. For sure, matatakot yung mga yan. At saka magtitigil sila. Babait pa nga sila eh. Kasi may mga ganyan ganyan yung technique na ginawa ko sa mga ibang online lending app ko. Naging bait-baitan sila. Tumigil sila sa kakakulit sa akin. So, Veling, sana maging okay yung pinsan mo na ha. Pakisabi ha. Tapik-tapikin mo sa likod para sa akin. Thank you. At saka, kaya niya yan. So, that's all for now, guys. Thank you so much for listening and for watching this video. Sana marami din kayong natutunan. Subscribers natin na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Alam nyo guys, konti pa lang yan. Ang dami pang mga comments and questions na nagpi-PM sa akin. Pero gagawan natin ng part 2 ito, okay? Don't worry. Gagawan ko din ng live streaming para, di ba, maka-join din kayong lahat. Thank you so much, guys, for watching. Don't forget to subscribe, share this channel, and never forget kindness. Bye! Hey there, Chikadores! I'm Chika! Thanks for watching our video today. Share your thoughts on the comment section. And who knows, baka ikaw na ang susunod kong i-shout out. So much Chika and helpful content are coming your way as well. So be sure to hit that subscribe button right over there. Ayan siya, oh, yan. Click mo lang yan. Pati yung bell icon to get more of videos and content every weekend. Thanks for watching! Bye!